Ang programang ito ay rated WDGAF. Maaaring may sensitibong nilalang at mga bashers. Opinion kasi namin to. Tangin na naman kasi ng opinion nyo. Let's get ready to rumble! What is up mga katotpi? Kami po ay nagbabalik na naman. It's your boy, Boss Lots. Yes sir, yes sir. And back at it again, Papa Dencho. Ito pre, kung may napapansin sila, no? Papa Dens, ano? Oo, partner. Baka, nakikita nga may pangatlong kahon, pero Oo. may pangalan sa baba. Oo. Sino kaya? Tito Pot! So, ito na nga. Ito na, Eto. pre, yung nire-request ng karamihan. So, dahil lang yung nakikita nila, pre. Na po nakikita, naririnig. May tayo ng backup. Ba, magbigay ng kanyang opinion. Mga katot-pinions. Tot-pinions. Opinions, yes sir, yes sir. So, sa ating Mr. Guest for Yan. today. Pre, without further ado, introduce mo na, Papa Dens. Yes sir, eto na nga ang nakakupas-kupas. At huminto yung edad nito nung nag 32 years old yata. So 32 forever yan, pre. Eto na, si Tito Pot. What's up? Pakita mo na yung pagi mong Tito Pot. Tito Pot, a.k.a. Angkol. Si Uncle, yes sir. Yes sir. Kung tayo Tito, siya ilihito mong Uncle yan, pre. Ayan, tama. Tito Pot, Angkol, kamusta? Magandang hapon sa inyong lahat, sa ating or sa inyong what do you call that? Subscribers. Yes sir. Mga listeners natin dyan and watchers. So, eto na po, umpisa na po namin. Yung unang topic natin, brother, is yung old versus new music. Balita ko, pre, kung si Angkol o si Tito Pot, maano rin to sa music. Gusto ko rin malaman kung anong opinion nito tungkol sa mga bago versus, syempre, yung mga classic, mga walang kakupas-kupas na, syempre, mga classic music. Yung mga nakagis nun ba? Nakagis na nating mga tito. Angkol, ano bang opinion mo sa bagong versus yung classic music natin dyan, boy? Sa mga pwedeng di ba? How do you say that? Words, sabihin mo lahat yung gusto mo sabihin. Oo naman. Okay. Oo naman. Utang na nung bashers. Hindi, kasi yung sa music parang din yan subjective, di ba? Kasi tama. to each his own ang ating mga kagaya ng opinions. Well, para sa akin, may mga bagong musika, may mga bagong music na maganda ang melody, ang pangit ng message. Maganda ang message, ang pangit ng melody. Meron din naman talaga tama. Meron din naman talagang basura. Sinag-atsayahan lang ng panahon. Parang pag pinakinggan mo, sasabihin nung tropa mo, uy, pakinggan mo to. Tapos sasabihin mo naman, utang ina ka, sinayang mo yung 3 minuto ko sinayang mo yung 3 minuto ng buhay ko. Parang gano'n. Sayang sayang ang airtime. Tama. Kasi yung Sige, Angkol. Kung ano lang din yung kinagis na natin, back in the days nung na-discover ko yung cassette tape, siguro 10 years old, di ba? Mga ganon.
Ihiramin ko yung cassette player nung tsuhin. Teka, hindi ba 8-track? Hindi 8-track! How dare you! Parang pag ganun, bre, hindi na tito yun, bre. Ano status yun, bre, magaga. How dare you! How dare you! Lolo status. Ay, hindi. Sige. Kaset. Ang ko, Kaset tayo, bre. pinapatugtog ko yung mga kinagis na nila, 50s, 60s. Tapos isasabay ko yung papatugtugin ko rin mga Eraserheads, ganyan. Metallica. Pag ganun sasabihin, putang ina, pang-addict yung ano mo Pang-addict yung songs mo. So, di ba, parang sa kanila, kinagis na nila yung rock and roll na Elvis Presley. Pagdating doon sa music na generation, sa genre natin, ang pangit para sa kanila. So, parang ganun din sa atin. Kinagis na natin Eraserheads, Metallica, ano ba mga hip-hop, Bone Thugs, okay sa atin. Papakinggan mo ngayon yung mga Tagalog rap, wala akong papangalanan pero hindi mo gusto eh. Ay? Tama. Ganun lang yun. Okay, tama yun si Uncle. To each their own nga. Kumbaga, kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanyang genre, kanya-kanyang ano, kung kailan ka pinanganak, syempre. Syempre, naalala ko nun, pag sinabing Metallica o mga heavy metal, parang addict agad, music ng mga, music ng mga addictus. Kasi naalala ko niyan, pre, nanonood akong TV one time. Kasama ko yung AirPod ko. Tapos nilipat ko sa uso pa nun, yung mga MTV, mga Channel V. Bata-bata ako, may nakikinig ako ng mga yung mga glam rock, pre. Yung mga Aerosmith, yung mga Twisted Sisters, The Darkness, mga ganyan, pre. Sakto nun, tumugtog yung Aerosmith, yung ano bang kanta niya yun, yung sa Armageddon, yung I Don't Wanna Miss a Thing. Syempre, intro na haba. Tapos, biglang bumuka na yung buwan ni Steven Tyler. Sabi na AirPod ko, ay, mga pinapakinggan mo? Puro mga mukhang addict, ha? Sabi ko, hindi naman. Para sabi ko, maaaring addict sila sa totoong buhay. Pero, hindi naman yun yung represent ng kinakanta nila. Totoo naman. Kumbaga, ano ko doon, sabi ko sa AirPod ko, bakit tingin mo ba yung mga pinapakinggan mo mga... Kasi yung AirPod ko mahilig yung sa folk music. Sabi ko, tingin mo ba yung mga folk artist na yan, paano nila nasulat yung mga kanta nila yan, malamang makasabog sa gubat yung mga yan, o ano. Diba? Kumbaga, hindi porque yung image nila, addict na agad yung mga kanta. Diba? Maaring mukha lang addict. Hanggang sa actually kasi syempre alam mo naman, mahilig siya sa folk music, mga country music trip nun eh. Kasi naman siya, na-open naman siya sa ganun and naging okay naman. Tas nung mga bandang na ako high school ganyan, na naman ako sa mga punk, sa mga yung mga tawag dito, yung mga new metal. Yung mga Greyhounds, kanya puta, nagulat ako, papatugtog sa auto, Greyhounds, pre. Okay, AirPod ko Kaya hindi ko alam kung cool siya o nagpapacool para makasabay sa mga box. Kasi pre, maaaring na-appreciate bigla niyang, ano kaya itong pinakikinggan ng anak ko, pero mukhang maganda yung beat, yung tugtugan mapakinggan nga. Ayun, nago yun na. Tsaka yun nga, di ba, hindi porke mukhang addict yung artist, pang-addict na yung kanta. Kasi sa naman, pre, hindi naman natin may mga sobrang mga sikat na mga artist na hindi ganun yung image nila, pero puta, hindi ako maniniwalang sober for life, parang ganun. Tama ka naman yan. Ako naman, sa sa R&B, rap, pero yung masasabi ko naman, ito lang masasabi ko, okay naman yung mga bago ngayon, medyo naman yung lyrically, medyo okay naman yung local artist natin. Ang hindi ko lang nagustuhan pa yung mga badjaja,
Ay, mga mumble rap, yung mga trap rap, ayoko yung boy, yung parang hindi ko maintindihan ano ba talaga kasi di ba, Uncle, katulad ng mga Run DMC, di ba? Sobrang klaro nung sinasab, mabagal yung rap, pero klaro mong naririnig yung lyrics, yung message would come across, di ba? Hindi katulad kasi yung mga rap ngayon na parang putang ina, hindi ko maintindihan ng mga hayop na yan. Hindi ko maintindihan kung kinakain. Actually, yan pa yung isa yung mga kagabi, putang ina nyo. Tsaka yung mga ganyan na pre, yung mga huwag na pakinggan. Bahala sila sa buhay nila. Pero yung alam mo yung mga kasi parang mag-name drop, pero may mga artist kasi na putang ina, ang dami nilang kanta, pero yung tema ng kanta nila tungkol sa droga, tungkol sa paano ko magpapera, gaano karami yung babae nila, na parang putang ina, napakaraming pwedeng pag-usapan o gawing ng kanta nyo, tapos pero alam mo yung paulit-ulit yung tema, parang tapos tinatangkilig yung yun na lang, kaya yung mga bata ngayon, dun kumbaga, yung influence kasi ba, parang hindi, for me hindi, hindi tama. Alam mo yun? Alam mo nakakatawa, pre? Hindi mo pa naririnig tatay mo sa'yo? Yun na nga siguro, pwede, ganun. Pero kasi pre, may mga bagong artist doon naman akong pinakikinggan, okay. Tama. Diba? Kasi, alam mo yun, ang daming, kunwari, let's say na lang sa mga, sa mga rapper ngayon, na Pinoy, ang daming magaling, pero hindi sila nare-recognize. Ang laging pinakikinggan, yung mga putang inang tungkol sa sabog na naman ako, Gano'n, putang ina niyo. Hindi nagmamalak. Oo nga. Hindi pa naging raceman kung trip mo. It's not something to be, tapos putang ina, ganun yung pakikinggan ng mga, Kaya mga kabataan ngayon, parang, alam mo yun. Walang respeto. Lahat. Tama. Kumbaga, dumaan ka rin, diba, hindi naman ako, kumbaga, hindi tayo clean plate dito. Dumaan ka rin sa ganun. Pero, hindi ka proud. Kumbaga, there's certain group of people na kasama mo, pag gumagawa kayo ng ganun, you're not proud about it. Diba? Sa kanila kasi parang parang maging cool ka, kailangan sabog ka, kailangan lasing ka, kailangan marami kang babae. Hindi nakaka-proud yung ganun. Diba? Fancy cars, money, parang sexy babes, mga ganun, mga bitches, blah, blah, blah. Yung mga material shit, siguro okay lang i-flex mo yun. Pero if i-flex mo na nagdodroga ka, if i-flex mo na malakas kang uminom, if i-flex mo na womanizer ka, parang hindi ka proud yun. Hindi lang naman siguro sa rap yan, di ba? Actually, hindi naman sa Kagaya nung sa parokya, kung ngayon inilabas, canceled sila. Pero nung panahon natin na nilalabas, sumasayaw tayo. Tawa tayo ng tawa. Kasi masaya tayo. Kahit sabihin sa atin na putang ina mo, manahimik ka, matanda ka na. Masaya naman kami. Hindi kagaya yun. Diba? Depressed kayo. At yung mga kasamahan nyo, wala offensive na. Diba? Diba? Ano kaya kung ngayon nilabas yung yung Silver Toast? Yun na nga yun. May nakapag-away sa kanya at sinagot niya yun. Kinakancel yung bawat liriko. Ano nga ba yung sample doon? Huwag ka na mag-alala, hindi kami in love sa'yo. Parang napaka-sexist daw. Kaya nga nyo namin inilabas. Sabi ni Chitong ganun eh. Hindi ngayon. Ang kulit eh. Kiss mo na lang ang mukha mo sa simento. Sa simento. Yung kutis mo ng kamparado. Diba? Kulit eh.
Tama naman. Kasi katulad nga, may mga words na tayong hindi socially acceptable, katulad ng pag sinabi mong yung halimbawa, straight tayo katulad doon, tas kinatcall natin siya na bakla, tomboy, di ba? Parang hindi na siya socially acceptable. Parang sasabihin, anong problema mo sa tomboy? Anong problema mo sa bakla? Kasi dati, ewan ko kung agree ka din, so kung agree ka din yung parang pag sinabi mong bakla, malamya ka. Pero hindi ko sinasabi yung gender mo. 'Di ba? Parang ganoon parang yun kasi yung term natin, yung termino ba. Pero ngayon kasi parang offensive na siya. Offensive. May mga offensive words. Pero ginagamit yun dati. Siguro ako lang. Pag natatalo na sa argumento, manahimik ka, ikay bakla. Wala ka nang karapatan kasi bakla ka. Noon yun. Mananahimik din naman yung kausap mo kahit hindi bakla or kahit bakla. Ewan. Pero ngayon, Pride Month. Marami pa rin tayo mga kasama or yung mga kasama dyan sa LGBTQ na hindi sang-ayon dyan. Teka, pero that's a different topic. That's another thing. Another thing. Ikaw, Papa Dens? Hindi, ako kasi ang ano ko naman dyan, kasi nung panahon natin, kumari nga, tinawag kang bakla, imbes na ma-offend ka, matatawa ka. Kasi, kumbaga, nung panahon natin, yung mga ganung salita, hindi siya siguro form of insult siya, pero hindi to the point na parang yun nga, na sinasabi, hindi porke sinabihan ka tang putang bakla ka, parang ganun. Hindi porke sinabi ko siya yung ganun. You'll take it as putang bakla ba ako, ganyan. Hindi, kumbaga nakakatawa the word, I'm sorry, pero the word itself kasi nakakatawa. Pang to bakla ang puta, di ba? Pag gumanong ka, kung sasabihin mo yun doon sa level mo ng bandwidth, makakatawa. Pero try mo sabihin sa mga Gen Z, putang mo, bakla ang puta. Wala, na-offend na parang puta, depressed na agad na. Ayun nga. Pero yun nga, medyo lumalayo tayo sa pero minsan kasi nakakagigil din Tama yan. So, ayun na nga. So, katulad ng sinabi ni Uncle earlier, to each their own. Kumbaga, kanya-kanyang panahon niya, kanya-kanyang genre yan. Pero, minsan, minsan yung nakakainis, yung mga artistang pinipilit na just because love team sila, just because sa love team, kahit hindi magaling kumanta, pakakantahin na. Hindi katulad ni mga panahon natawa si Uncle, di ba? Kasi may pinipilit kumanta, putya, parang binabasag na, pinupokpok na lata yung mga tunog, di ba? Dapat hindi rin naman ganon. Kumbaga parang, for me, insult kasi sa mga artist yun na talagang kumakanta na hino-hone nila yung craft nila. This is actually, hindi ko alam kung itong generation lang na to, Uncle, you may interject kung kasi napapansin ko dun lang sa medyo generation natin. Ikaw, Uncle, ano bang mo? Meron din ba dati na gano'n na pinipilit? Well, meron dati pinipilit. Kaya nauso din dati yung mga ghost singers. Kasi bankable yung itsura, yayaman tayo. Kung ikaw yung producer, kung ikaw yung nag-handle, yayaman tayo dito sa batang to. Hanap lang tayo ng pangit na magaling kumanta doon, pakantay natin sa likod. Parang Milli Vanilli Parang gano'n. Ganon. Yo, tsaka di ba nung panahon din natin na yun, doon yung time na nauso yung mga lip-sync sa mga sa mga sa noontime show. Mga noontime shows, mga ganyan. So, yun may mga ganon na nagli-lip-sync sila na putang yung mic ganyan. Ganon lang, tas may kumakanta sa paligid, parang ganon. So, tama. Ayun, siguro yun yung nung time natin. Pero ngayon kasi, putang alam mo nang walang boses, putang paglalibin mo pa, putang. Naalala ko na naman tuloy kay, kanino to? Yung kay Marian Rivera, yung The Story of My Life, Searching for You. Putang hindi ko alam, gaano ba kayong binayad sa kanya para pumayag siya gawin yun mo? Yung lyrics mali-mali, putang ina talaga, hayop. Wala na sa dono, mali-mali pa yung lyrics, putang.
Matindi, no? Wala ganun talaga. Kaya nga, kumbaga, may na-appreciate naman tayo mga bago, may na-appreciate din tayong mga luma. Speaking of which, pre, dahil maaring hindi rin sila nagkaroon ng... Kasi yung iba, pre, parang lyrically, parang lusaw yung yung ibang nagko-compose para lang sumikat, para lang mag-viral. Pero baka naman, naman hindi nakapag-aral. Pero depende rin, pre. Pag di ka napag-aral, nasa diskarte mo rin yan, boy. Yeah? Totoo din. Yan yung yan yung laging tanong sa social media na Ngayon. Diskarte o diploma. Ayan. Sige. Para magkaanoan tayo. Uncle, ikaw, ano bang opinion mo? Diploma o diskarte? Sabay. Depende yan. Sabay. Pero mas gusto ko, sabay talaga. Diploma is kapag nakatapos ka, di ba? Nakatapos ka na. Yung baga may tinapos ka. Hindi ka rin marunong sa hindi ka street smart. Hanggang doon ka na lang. Same thing, vice versa. Marunong ka ng street smart, hindi ka marunong ng basics, kahit makikisama or kung ano, hanggang doon ka din lang. Kaya mas maganda, nakatapos ka, hindi ka man humahakot ng medalya, natutunan mo yung foundation, natutunan mo din yung foundation sa street, yung discarding malupit. Doon ka aangat. Kasi sasabihin nila, si Bill Gates nga, hindi naman nakapagtapos yan, pero may-ari ng Microsoft. Tarantado ka pala. Hindi mo naman inalam na yung nanay niyan, ang CEO ng IBM dati. Napakayaman ng mga putang inang yan. Kagaya ni pangalan nito, yung bago ngayon, yung may-ari ng Tesla. Elon Musk. Hindi nakapagtapos. Si Elon. Hindi talaga makakapagtapos yan. Pero napakayaman ng tatay niyan, may-ari ng minahan. Africa. Sa Africa, yes. Sasabihin mong diskarte yan, walang diploma yan. Tanga ka, hindi ka marunong umintindi ng history. Mga ganun lang, mga underlying. Pero, kumbaga, nakafocus lang sila dun sa Kumbaga, yung mga ganun na nagsasabi na, sila Elon Musk, pure diskarte yan. Dapat, kumbaga, yung parang sa mga uncle, alam mo yung, bakit ba siya naging ganun? Yun. Diba? Kumbaga, siguro, kung ako tatanungin dyan, yun, same lang din nung kay uncle. Parehas dapat, meron kang diploma, meron kang diskarte. Kasi everything balance lang diba? Kasi, parang, kumbaga, parang, let's say, sobrang diskarte mong tao. Kasi hindi ka nakapagtapos. Kumbaga, yung opportunities na pwedeng maano sa'yo, kumbaga limited. Lalo na kung kagaya nga, hindi ka naman kabilang sa elitistang pamilya. Yung opportunities mo, kahit gaano ka kalupit dumiskarte, wala namang opportunity na alam mo yun, yung opportunities mo is very limited. Tapos, let's say naman, yun nga, nakapagtapos ka, may diploma ka, wala ka naman diskarte. Nandiyan yung opportunity na sa harap mo, dahil nga putang ina, hindi ka street smart, hindi ka madiskarte. Nandiyan na sa harap mo, hindi mo pa alam. Puro ka lang academics. Pero, when it comes to, seeing opportunities, dahil nga hindi ka madiskarte, walang kumbaga yun nga, dapat talaga balance lang talaga. At saka, tawag dito, hindi lahat ng nakikita yung successful na tao na nanggaling sa diskarte. Putang ina, nung nagkaroon sila ng opportunity, nagsipag-aral yung mga yan, craft nila, to make sure na kung ano man yung diskarte ginagawa nila, mapapayaman nila, mapapalago nila. So, hindi yung diskarte lang, hindi rin pwedeng puro diploma ka lang. Dapat meron ka... Sige, Uncle. Hindi, diskarte.
ano lang yun eh, it offers immediate solution doon sa current na problem mo. Yung sa may diploma, ano naman yan eh, it speaks for the foundation, your knowledge. Kaya nga dapat pagsabayin mo kasi depende. Merong mga successful na tao sinasabi, gusto mo kasi ina-idolize mo sila sa narating nila. Sabihin natin kung sino, wag na tayong magpangalan. Pero halimbawa ikaw na lang, Luther. Sasabihin mo, diskarte lang boy, diskarte lang. Pero hindi mo sinasabi na tapos ka rin pala. May PhD ka or nag-doctorate ka, hindi mo sinasabi. Lagi mo sinasabi, diskarte lang. Pero, ikukwento mo ba yung paghihirap mo bago mo narating yan kung nasaan ka? Hindi. 0.01% sinasabi diskarte lang. Pero yung 99.9 na paghihirap nila ng bawat step, hindi nila kukwento. Ay putang ina pare, bago ako nakarating dyan, tsumupa ako ng bakla eh. Mga ganun. Hindi mo makakwento yun eh. Diba? Tama. Sa akin naman, pre, halimbawa, sa akin din, parang balance din. Kasi, lalo na sa Philippines, kapag wala ka kasing education or proper education or hindi ka makakuha ng maganda-gandang trabaho. Although, meron naman tayong mga, like me, hindi rin naman ako nakatapos personally. Pero, kumbaga, matatawag ko tong success kasi nakapag-aral naman ako kahit papano, hindi nga lang natapos. Nakakuha ako ng trabaho. Pero, yun nga, dun papasok yung diskarte namang part. Kasi minsan, kahit nakatapos ka, bukod nga dun sa mga sinabi nyo na diskarte o walang dating o kahit nakapagtapos, ang inhanap din kasi minsan ng employer is yung asal mo towards work, kung paano ka magre-resolve ng issue, 'di ba? Tapos kung paano ka mag-research, yung gano'n kasi 'di ba? Parang ilang % lang ng inaaral mo yung maa-apply mo pag graduate mo. Papasok na dyan, yun nga, yung sinasabi natin na diskarte. Doon mo malalaman kung anong realidad ng work. Katulad yan, work politics o mga tukso o bribery, ganyan yan eh. Ganyan na mga na-encounter ng mga, hindi lang ng mga graduate na employee. Kumbaga, pati yung mga na-diskarte ng employee, katulad nun. Halimbawa, yung mga madiskarte, sisiraan ka naman kasi nakikitang umaangat ka, di ba? Maaaring ganun din. Iba-ibang storya. Kumbaga, yung success story kasi or yung mga diskarte na halimbawa hindi nakapag-aral or ganun nga, kapos sa buhay, minsan kasi parang lang yan far in between or few in between yan eh. Kumbaga, ikaw pa rin ang didiskarte sa sarili mo na or ikaw pa rin, halimbawa, pag-aralin mo yung sarili mo, diskarte rin yun. Di ba? Yeah. Diskarte rin yun. Pag mag-aral ka, magtrabaho ka on the side, pag-aralin mo yung sarili mo, makatapos ka, makakuha ka ng diploma mo, diskarte pa din yun, di ba? Oo. Papa Dens, naririnig mo ba kami? Mukhang nagkaroon ng connection problem si Papa Dens. Sige, Uncle, ano yung sinasabi mo? May bago siyang pangalan, connecting. Ayun, wala. Ayun, okay lang yan. Nagkakaroon ulit ng technical difficulty si Denso. Pero sige, Uncle, ano yung masasabi mo? May gusto kong sabihin kanina. Sa diploma at diskarte? Ma-share ko lang. Nag-uusap kami through messaging nung anak ko. Masamang masama yung loob niya kasi hindi siya napasali sa nagtapos ng grade 11 ng may honors, which is contrary sa from grade 1 from kinder hanggang grade 10 na lagi siyang may honor. Sa pag-message, alam mo na bilang tatay nararamdaman mo yung sakit na parang basta ano bang tawag doon? Yung pagkabigo niya. Frustrated, yung frustration niya. Yung frustration, yes sir. Tapos dinadaan niya sa joke, sabi niya, sino ako kung wala akong medalya?
ito, masishare ko kasi ito naman in-news din. Sabi ko na lang sa ano ko, hindi kita hinahanapan ng mga medals. Matutunan mo yung foundation, yung mga basic knowledge ng tinuturo sa'yo, ang magandang asal, okay na yun. Yan yung dadalhin mo hanggang pagtanda mo. Sabi niya, sino po ako kung wala akong medalya? Yun po yung nag-ano sa akin. Bibigyan kitang example, sasabihin ko sa'yo, yung pinsan ko, first cousin, hakot medalya simula kinder hanggang pagtatapos nyo sa UP ng economics, hakot medalya yan. Asan ngayon? Nakakulong kasi pinatay yung sariling nanay. O, diba? Wala ring nangyari sa kanya. Ayun, malaglag yung telepono. Kasama yan sa comedy. Technical difficulties. Pero yun nga, kasi medalya or diploma or diskarte, hindi naman yan ang magdi-describe ng pagkatao mo eh. Totoo. Marami din, sanga-sanga din. Pero para sa akin talagang pag-aralan mo, matapos mo, congratulations, bonus. Marunong ka makisama, street smart, mas maigi. Meron kang foundation knowledge, meron kang solusyon na maiibigay agad sa problema mo. So, Tama. Parang hindi na yan dapat pagtalunan pa ngayon eh. Gusto lang naging trend lang. Parang sa ano yan eh, parang yung dati, ewan ko kung, actually hanggang ngayon eh, yung sa Japan pala, yung mga bata pala doon, hindi pala kagad yung, di ba sa atin may preparatory, may kinder, may nursery. Sa kanila pala pre, ang tinuturo muna, good manners and right conduct. Totoo. Katulad ng paano bumili sa tindahan, paano maglinis ng bahay, maglaba, mga ganon. Foundation muna, ugali muna yung tinuturo. And then kapag nasa tamang isip na sila, mga ganyan. Yes sir. O kaya yung galimbawa, chef ka for the day. Alam mo yung mga ganong fun activities na may engage yung utak ng bata. And it builds character as well. Then, after that, tsaka na yung ABC, tsaka na yung history. Totoo. Kaya, kung napapansin natin, medyo may paggalang yung Hapon. Importante sa kanila ang paggalang. Kasi nga, ganun ang foundation nila. Ugali muna, or asal muna, bago yung ABC. From there, kung ano man yung chosen career mo, marunong kang rumispeto sa boss mo, marunong kang rumispeto sa magulang mo, nakakatanda sa'yo, etc. Di ba? Nawala sa curriculum natin yung GMRC. Tsaka alam ko yung sinasabi mo, Boss Lots, yung sa Japan, alam ko din yung mga nursery nila, pre. Walang ginawa maghapon yan, naglalaro lang. Pero yung mga laro na yung mga nurture, kumbaga gagamit sila ng utak ba? Tapos merong parang meron silang nap time, mga ganyan. Dito sa atin, pre, mga nursery dito, putang ina, kailangan pag-graduate mo ng nursery, kinder, kailangan kabisado mo yung ABC, marunong kang pre. Parang kasi, ano ang nangyayari? Kaya yung mga bata sa atin, pre, nabe-burnout sa pag-aaral eh. Yeah. Kasi parang pagpasok sa eskwelahan, it's not fun anymore. Kasi nga puro academics. Aral, ganyan. Hindi sila nag-e-enjoy. Kaya pagdating nila ng mga later years ng sa elementary, parang nakakaramdam na sila na parang putang ina, mag-aaral na naman ako, ganyan. Parang, alam mo yun. Tapos, ayun nga, meron pa sila, tinuturo sa kanila yung magandang asal, paano makapag-usap sa matanda, paano, alam mo yun, parang yun kasi yung part ng kultura nila, di ba? Tama ka dyan. Ayun. So, tama naman kayo, guys. So, nagiging trend lang siguro yung diploma or diskarte. Masyado kasing masyadong broad yung spectrum na yun eh. Masyadong broad yun eh. Lalong-lalo na sa Pilipinas, kapag wala kang academics, wala kang doon kasi muna nagbabase yung tao eh. Alam mo yun? Kung ano yung natutunan mo, kung fit pa yung natutunan mo dito sa trabahong papasukin mo.
Di ba? Yun nga, yung diskarte naman, yung mga hindi nakapagtapos, halimbawa, nagtinda-tinda muna sila hanggang lumaki yung empire nila ng pagtitinda ng halimbawa, let's say, banana Q, naging malaking banana Q supplier sila or whatever. Lack of an idea lang, pero yun nga yung ang pinupunto ko doon, hindi naman lahat yun ang gugustuhin na magsimula ka sa mababa, tapos hindi lahat yun. Kaya kung ano yung kasi nga katulad nga ng sinabi ko kanina, part din sa diskarte is yung pagtapusin yung sarili mo ng pag-aaral dahil yun yung need, lalo na sa Pilipinas, di ba? Yun guys, totoo. Mga nakikinig dyan, hindi laging diskarte, mag-aral din kayo. Tawag dito, kung sumikat yung clothing line, ba't ka ganito? Putang na, lahat na, nag-clothing line na. Hindi basta yan, putang na, pinag-aralan yan. Hindi basta dumuskarte lang siya na tapos pumaldo yung clothing line. Hindi ganun yun. Kumbaga, yan. Maraming sa likod yan kung bakit naging successful yan. At saka, kumbaga, nung naging ayaw na lang nung clothing line na yun, pero puta, idol din yan. Pero, kumbaga, hindi lang basta sumikat yung clothing line niya. Maraming nangyari sa likod yan kung bakit naging ganyan yan. So, kasi, putang na, patok ang clothing line, pasok tayo clothing line nang hindi pinag-aaralan kung ano ba yung market nila. Kung kung kanino ba sila papatok, mga ganyan. Hindi lang basta ganun, kumbaga. Yung clothing line yan, nakikita niyo yung Sige, Uncle. Go, Uncle. Ano ba yan, yung siguro matanda na lang din ako, pero yung tatak niya, kain pepe, di ba? Basta na, ano yun? Bastos. Kasi, dapat ba nating i-normalize yung kanilingus? Ano yun, pre? Basura yung ano na yun. Tapos, bakit hindi kayo gumawa ng Sabi ko nga, gawa tayo, counterpart tayo, sup-sup tite. Himodiklog. Normalize natin lahat. Kantot po gano'n. Okay nang ina. Baboy lang. Hindi kasi, ayun nga, yung sinatulad nga nung nino-normalize nga natin yung mga, hindi, kasi yun nga, mabalik tayo kay Papa Dens. Ano lang yan hindi lang kasi designing ng shirts yan, you would have to look kung maganda yung tela ba? Katulad ng maraming factors yan. Yung tema ba ng print mo, may kabuluhan ba? May mapupulot ka ba? Something that you can wear proudly even around your family or kahit sa priest or sa madre, di ba? Yung mga ganung diskarte ba? Hindi lang basta-basta clothing line yan, mga sir, mga ma'am, o mga tito, mga tita, mga katotpi. Pinag-iisipan din yan. Tama. Then so may sinasabi ka kanina. Hindi, yun lang. Yung pinagtatanggol na yun kasi yung kain pepe na yun. Ano daw yan? Inaano daw niya yung pepe is tao. Kumbaga, batang lalaki. Parang, kain ka pepe, parang ganun. Pero putang ina naman, pag nakita mo yung mga design ng mga damit niya, naka-spread lines, diba? Tapos tapos may ulo kumbaga, ayan, nakaganyan. Puta na. Tapos sasabihin mo, pinapakain mo si Pepe. Gago ka ba? Wag mo, sino niloko mo? Di ba? Di parang naging pedophilia pa. Parang ganun pa. Di ba? Parang, si Pepe pala, bata pala yun, yung inaano mo, pinapakain mo, tangina. Alam mo yun yun yung tipong mailabas lang, hindi pinag-isipan. Yun naman yung tinatawag nating maling diskarte. Oo, nandun na tayo. Baka nga kagatin yun, pero hindi siya friendly. Tayo, nagmumura tayo, yes, given yan. Pero may certain extent when to stop. Katulad yan, pinaparada mo yung suggestive na paano kung may pupunta ka sa mall, may makakakitang bata. Ano po yung kain pepe? Diba? Diba? Alam mo yun? Kasi syempre, halimbawa nakakapagbasa na yung bata, tanungin yung magulang, ano po yung kain pepe? Saan mo nakita yan? Yun po yung nakita ko po sa t-shirt ng mama. Di ba? Masagwang diskarte yan.
Pinasirapan magulang ng bata kung paano i-explain sa bata yun, putang ina. Nagkaroon tuloy ng problema yung magulang. Nag-sex education tuloy ng maaga-aga. Sex ed agad. Yes, sir. Ang ina. Parang hindi mo alam kung walang alam ba o parang ano lang yan parang yung nagte-trending na mayor lang yan laging hindi ko po alam. Wala po akong alam. Puta, nasa Senado ano nagka-amnesia ka bigla? Yeah. Next na pag-usapan natin yung matinding current events. Mapunta tayo sa current events. Kaya yun ganun. Kasi hindi ata siya nakapag-aral. Ginaya pa yung video Pangilo po kati. Hindi po kati ako nakapag-aral. Oo. Kailangan, ano yun din, ano lang niya pre. Pag ipo-pronounce mo daw yun, dapat talagang naka-aral. Dapat ganun daw ang tamang kasi. Sa mga nakikinig, kung hindi kayo nakakasubaybay, ganito kasi nangyari dyan. Ito napanood ko lang din kasi ano na to buod na to Nag-umpisa pala yan pre sa Pogo. Since ang legal naman technically ang Pogo dito sa Pilipinas, may mga nag-i-employ na mga taga-China, taga-Malaysia, blah blah blah. Ang nangyayari pala, nagiging sindikato pre. Ina-abuse ang mga workers and most of the workers are foreigners. May may nanghingi na tulong na Malaysian national na yun nga ina-abuse siya. So beyond Pogo yung nangyayari. So from there, naimbestigahan nga yung kinasasakupan ni Mayor Go, which is kung hindi yan yung taga-Tarlac, diba? Tarlac yan, diba? Sa Bamban. Ngayon, Bamban. Dun ngayon pumutok. Nung nakita nila, nag-research sila sa documents, ang mga naging nakapirma yung Mayor Go. Pero yun nga, technically hindi pala siya legal. Kumbaga may mga properties din na si Mayor Go rin ang nakapirma. So, sinong tatanungin? Kung ni-raid yun, di yung nakapirma, ikaw ang pumayag yun. Tama. Bakit nangyari yan? So ngayon, kaya question yung citizenship niya. Kasi nga, wala siyang background, based on research, yung mga kamag-anak niya, mga Chinese nationals with links to CP, yung Chinese political party, CPP or whatever, Chinese na mga komunista. So there, lumobo na ng lumobo. Tapos yun nga nakakatawa doon, kada interview hindi ko matandaan. Sabi niya nahihiya daw siya sa history kasi siya ay anak sa labas. Anak siya sa yaya nung kapatid niya. Parang ganun. Okay. Weird. Well, pero mayroon naman development nga daw na hindi nga Pinoy ang nanay niya. Hindi daw totoong anak siya ng hindi raw totoo na anak siya ng ano ba, uncle? Maid ba? Parang yun ang sabi niya Okay. Weird. Pero paano yun? Prior to being mayor, simula nun, parang ang ganda ng buhay niya. Paano nangyari yun? Weird. Ang pinagtataka ko dyan, pre? Parang, Chanchay. Kung wala siyang, di ba parang sabi, wala siyang record or what, yung homeschool daw siya, ganyan-ganyan. Ang pinagtataka ko dyan, pre, putang ina, paano siya nanalong mayor, pre? Ayan. Ano rin yan? Isa rin sa mga questions sa Senado yan. Natalo siya nung una. Tapos ginalingan niyang nakisama. Kasi mapera na. Bigay. Tapos yung sunod na eleksyon, siguro kailan ba? 2022? Yun. Nanalo na siya. Okay. Hindi kasi ang pinagtataka rin ng iba, sinasurvey yung mga tao doon, ng mga matatanda na ron, hindi raw nila kilala. Paano nanalo? Hindi nga kilala. So, hindi rin alam. So, pinaparatangan siya na isa siyang spy nga ng China. Spy daw, ganyan-ganyan. Di ba? Parang long shot yun, pero hindi naman siguro imposible. Pero parang dapat
kalikutin nila dyan, yung roots niya na parang putang ina, sino ka ba talaga? Yun nga, paano siya na-elect? Kasi kung wala siyang Filipino citizenship, wala siyang karapatan na ma-elect. Na tumakbo. Oo, totoo. Or bumili ng lupa, which is isa yun sa pinagtataka nila dahil may lupa daw na pag-aari na ginawang parang pogo yata. I'm not sure if that information is accurate, pero yun nga. Sorry pre. Ano medyo na bago sa pandinig ko yan eh. Yung ano ba pogo? Paano ba pag sinabing pogo, ano ba yan? Philippine Offshore Gaming Office? Operators. Philippine Offshore Gaming Operator. Yes, tama siya. Okay. Parang call center, customer service. Dito lang sa China yung mga mananaya, sa China yung naglalaro, pero dito lang ino-operate. Kasi mura dito ang per oras. Tapos ang kinukuha pa nila ay mga Chinese nationals din na magtatrabaho para sa kanila. Chinese na yung dito din dito nila patitirahin kasi hindi ko alam, sindikato nga di ba mas mura din yung yung mga per oras nila. Kasi when it comes to labor, yung workforce parang mas mura sa China kaysa dito sa Pinas. Well, siguro yun na nga yun. Kasi nga, yung term na pogo, by itself, nadudungisan lang kasi Philippine Offshore Gaming Operators, maaring sa Las Vegas mag-operate niyan dito. Maging satellite office. Nagiging nagiging pag sinabi mong pogo associated to mga Chinese laborers. Kasi nga, yun nga nangyayari. Naninindigato nga sila. Yun nga, ginagawa nila, magpaparegister sila ng business as Pogo, operating as Pogo. Pero nung ni-raid, meron palang mga, yung camera na naghuhubad yung mga babae. Alam mo yun? Business pa na prostitution. Kasi kapag na-approve na as Pogo yan, i-operate na yan. Not unless yun nga may magreklamo, may pumunta na inspector, ina-inspect kung kaso nga pre, nalalagyan nga kasi. So pag nalagyan na yan, hindi na pupunta yan. Tuloy ang ligaya. Tahimik na. Ng mga illegal na gawain nila. Doon sindikato nga. Ginagamit nga sa katarantaduhan ng mga foreign nationals na gustong kaya nadudungisan yung word na pogo. Pero not pogo itself is not necessarily bad. Kasi nga approved naman ng government yan and it's for tourism, employment. Pero kapag ginagamit nga sa katarantaduhan katulad ng prostitution, human trafficking, dun siya ngayon sumasama. And ito pa yung matindi ron, kaya rin siya napasama dahil kadalasan ng mga violators is mga Chinese, which is mainit-init ngayon sa, 'di ba? Sa yung sa pinag-aawayang land. 'di ba? So 'di ba? Yun. Kaya medyo umiinit yung usapang pogo, which is yun nga, na-trace nga doon. At it just so happens na ang mayor ng Tarlac sa Bamban may lahing Chinese. Kaya yun, nagkasalabad-salabad na naungkat na kung ano yung mauungkat sa kanya. Pero masyado kasi siyang para sa akin na based on yung mga interviews na pinapanood do, masyado siyang shady sumagot alam mo yun, parang laging safe lagi. Wala, tsaka laging kumbaga pag may specifics na hinihingi sa kanya, wala, lagi hindi ko na po matandaan, hindi ko po parang pangina. Ano yan, Uncle? Ano yan? Wala, nakahanap ang gobyerno ng ilalaglag. Kasi dun sa kung papanoorin mo, hindi naman ako kakamping. Hindi rin ako yung sabihin nating Maka Marcos. Para sa akin yung totoong nagtatanong doon si Ontiveros. Kasi marami ding mga lumabas na picture. Tinatanggi ni BBM. Nakakilala niya. Pero lumabas na merong lumabas na picture, nag-elbow bump sila.
Mga ganun. Ay, siyempre, ako yung nasa taas, putang ina mo, itatanggi kita, hindi kita kilala. Kasi madadama yung mga business ko sa iyo. Ayun, maaaring tama ka rin, Uncle. Maaaring hindi nga siya spy. Maaaring naging scapegoat siya nung mga matataas sa kanya. Di ba? May possibility rin yun, pre. Oo, kasi kaya siguro tikom yun eh. Kaya siguro weird yung pagkakasabi. Which makes sense, Uncle, ha? Yung parang, putya, nakasalalay pamilya mo dito, yung pala totoong Pilipino lang talaga siya, pre. Oo. Kailangan mapalabas to, maidiin ka dito. Dahil kapag inilabas mo lahat yan, damay-damay tayo lahat dyan. Maaaring ganun din. Oo, which makes sense. Parang tayo palit ulo lang. Ikaw muna magsakripisyo ngayon, putang na, pero at the end of the day, hintayin mo, kumbaga, mainit ka ngayon. Pero at the end of the day, putang na, stay put ka lang dyan, hindi ka mawawalan. Parang ganun lang yan, pre. Parang yung mga ginagawa dati, pre, parang kasing minsan parang dinodog show na lang mga mamamayang Pilipino, pre. Na parang, imbes na kay ganito mapunta ng isip, ito, putang na, ilabas natin yung tao na to, siya ngayon i-didiin natin para kumbaga, kung sino man yung mas mataas sa kanya siguro na dapat nandun sa sitwasyon niya, siya yung parang ikaw yung African, kumbaga. Tama. Nagiging nagiging pawn, kumbaga. Kita mo yung tama. Sabi niya na Your Honor, kasi I grew up in a farm. Sumagot naman niya Trending yan. Sagot niya to. Saang farm ba yan? May balak bilhin. Anong pangalan nito? Yung babae ba yan? Yung babae. Oo. Di ba? Yung sa Camellia Homes. Si Villar. Cynthia Villar. Bakit sa brand new van, bro? Napaka-subtle lang pero may laman. Bibiling ko na para wala nang problema. Tapos sa paghihirap mo, bibiling ko na lang. Maaari din kasing sila nagsasabwatan eh. Tama naman. Hindi natin, kumbaga, yung mga tao, hindi natin inaalis yung idea na yun. Kasi nga, kumbaga tayo, nasa gitna lang tayo. Maraming possibilities yan. Palit ulo or talagang spy. Madaming possibilities yan. Kaso lang, yun na nga, dahil sa mga recent katarantaduhan na nangyayari na yan, nagbabayad na naman tayo mga Pilipino na dahil lang doon sa paghihiring. Alam mo, FYI lang sa mga nakikinig kada Senate hearing, tayo nagbabayad yan. Kasi may kaukulang bayad yan eh. Yung mga session na yan, may bayad yan. So, tayo ang dehado dyan. Kaya as much as possible, maresolbahan na, magkabukuhan na, o lumabas na yung katotohanan dahil as far as I'm concerned, katarantaduhan lang yan. Maraming bagay, maraming taong naghihirap, maraming taong may kailangan ng aid. Para lang pag-usapan yan, masyadong yan eh. Di ba? Kung hindi naman talaga spy, kung labas na nila. Kung spy, labas na din nila. Ganun lang yun. Alam mo yung isang napatunayan ko, yung issue na yan, hindi issue ng Pogo eh. Lumabas, alam mo kung ano lumabas? Yung katotohanan na tayo ay mga racist. Kasi pinagtawanan natin siya, the way na yung memory lapses niya, ginawa nating meme, hindi ko na po maalala, Your Honor. So, gagamitin mo sa office. Bakit ka late? Hindi ko na po maalala, TL. Mga gano'n na lang eh. Pati yung pagsasalita niya, yung tang, ano ba yun? Hindi naman talaga normal. Lisp. Diba? May list, siguro. Hindi normal pero gagawin natin katatawanan. Napaka-racist. Dahil nalaman nating Chinese siya, di ba? Oo. Kung maalala nyo, kung nagbabasa kayo ng mga news dati, 2015, si Tiffany Grace Uy, isang UP graduate na summa cum laude. Siyempre, binandera ng Pilipinas ng dyaryo. Or sa social media yata yun. Tapos may mga Pilipino nagrereklamo, utang ina, Chinese ang graduate sa paaralang pang Pilipino at pang mahirap dapat.
Di ba? Okay. Bakit mo aangkinin? School yun. Grounds tama. Para i-hone yung kaalaman mo. Tapos, tatanggalan mo ng karapatan kung siya ay Chinese. Oo. Hindi na tayo yung panahon ng blacks or yung mga pinasakop tayo, di ba? Open ka na sa ganun. Tapos pag may nag-comment ng negative, sunod-sunod na yan. Sabi nung isa, naalala nyo dati, putang ina, anak ng puta. Ano ba yan? Tanong nyo kung anong gagawin yan kung sakupin tayo ng China, kung siya ang presidente ngayon. Bakit biglang ganun? Kakagraduate lang ng bata. Teka lang. Sakop na agad ng China. Alala ko yun agad, no? Tangina. Hindi, kasi siguro nagro-root din yan, pre, sa So, ma-interrupt lang kita. Siguro, doon sa natin sa history natin na nasakop tayo, natakot na takot, siguro nasa dugo na rin siguro yan. Pero, it's not an excuse for being racist. Ika nga niya. Diba? Mga takot na takot masakop ang mga putang ina. Maya, pag sinakop na talaga tayo, sila yung unang mga magsisipagtago sa mga saya ng nanay nila. Putang ina ng mga yung mga matatapang sa internet. Graduate, kayong dalawa, graduate kayo ng ROTC, di ba? NSTP ako eh. Kasali, ulul, NSTP. NSTP ako, putang ina ako. NSTP. Yung mga, sige, Uncle. Yung mga graduate ng ROTC, matik, di ba? Yun ang sinasabi sa atin dati, matik pag nagkagera, kayo yung PON. Reserve. Army. Kailangan kayo. Ngayon, pag nangyari yun at girahin tayo ng China, hahanapin ko naman yung mga putang inang keyboard warrior na yan eh. Yan yung mga magbabayo sa ulo, sigurado. Totoo. Pag tinawag ako, puta, basta labang Pilipino, hindi Gina, kahit hindi na ako makatakbo. Ganyan talaga, ganyan yung mga pre. Totoo yan yung mga maiingi sa social media na yan, na putang ina. Ikaw, pag bored ka sa bahay mo, huwag kang nagmamatapang sa internet, putang ina, maghanap ka na lang ng away sa inyo. Doon, putang ina, magusukat tapang. Manood ka na lang ng bold. Totoo, di ba? Pampalipas init lang. Putang ina, init na init ka ba, iligo mo. O kaya... Ito, nakakagigil to. Sandali lang. Hindi, magbasa ka lang ng bold. Sige nga, putang ina. Di ba? Tinatawag na post-nut clarity. Imbes na mang-away ka, bate ka. Yung mga warriors na yan, pre, sila rin yung mga yung mga cupcake. Sensitive. Number 1 yan. Sila nagdi-diss sila, nagbibigay sila ng opinion nila na hindi naman dapat nila or they don't totally know about. Tapos kapag sila ang nilait or sila ang iiyak-iyak, pagpo-post sa social media, na-depress ako dahil binubuli ako sa online. Alam mo yon, di ba? Maghahanap ulit sila ng validation ng kakampi. Ayan. Sa mga kapwa, di ba, Papa Denso, ang pinag-usapan natin, maghahanap ng kakampi sa internet, gago rin yung mga tao na mapanghusgang lipunan ng internet. Lalo ang ibabash, tanga. Totoo. Tsaka yun nga, tsaka pag yung matapang ka sa mga mag-comment ng mga ganyan, puta na, dapat una mong gawin, bago ka mag-comment, mag-isip ka muna kung kaya mong i-defend yung sarili mo. Tama ka naman doon. Hindi naman pwedeng lagi na lang pang-defend sa sarili. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Anong wala kang pakialam mo, lol? Mamaya iiyak-iyak ka dyan sa tabi. Totoo. Lagi ganun yun. Walang pakialam sa sasabihin, ganyan-ganyan, pero putang ina, kada reply mo, nagre-reply. Alam ba, wala kang paki sa akin, putang ina mo. Panay ang reply mo ngayon. Siyempre, sa lahat ng walang paki, maraming oras, putang ina. Pang ina. Pero legit yung mga ganun kasi, pre, na ayun nga. Dapat pag ganun ang style mo sa buhay, handa ka sa criticism kasi
hindi naman lahat parehas mo mag-isip. Paano kung panga ka? Hindi lahat ng tao panga. Diba? Meron mga nangyaylan, pero diba? Ganun lang yun. Kaya kung ako sa inyo, tama si Uncle, putang ina, magano ka na lang. Either maligo ka or magpati-bati ka muna. Ano yun? Init lang ng katawan yan. Alice. Ganda ni Sanchay eh. Tanchay yun eh. F4 yun, F4. Mo pasok sa requirements niya, Uncle, si Alice no? Chinita. Basta mababa ang standard niya, bakit hindi? Kumukuha ng tubig, maganda. Hindi, anong tawag nito? Ano bang gagawin natin ngayon? Andyan na yan. Andyan na yung scandal. Kung scandal bang matatawag yan kay Mayor na yan? Ano gagawin natin? Para sa akin, ano na lang tanggapin mo kung ano yung nariyan. We need to stop following our worst instinct. Kasi, may nabasa ako we have met the enemy and he is one of us. Or he is also us. Kumbaga, tayo na lang din yan di ba? Tapusin na natin, aramin na natin yung totoo o kung ano, tapusin na, tanggapin na. Tama ka naman doon, Uncle, kasi katulad nga rin ng sinabi mo kanina, tayo rin, racist din tayo di ba? Sabi nga, totoo yan. Isa lang. May nag-message sa akin. Sabi niya, tingnan mo to. May pinakitang post, sabi, na putol na yung sumpa. Hindi ko mag-gets yung sumpa na yan, pre Sabi ko doon sa nag-send. Sabi ko doon sa nag-send, hindi ko alam kung sumpa nga yung naputol or yung ano. That's a story for balik tayo kay Alice. Alice in Wonderland. Guys. Okay. Para may idea ako sa sumpa. Guys, ganun talaga. Masyadong mapanghusga ang lipunan ng internet. So iba-ibang information ang nakukuha natin. Tama, medyo may point ang isa, may point din ang isa, which is yun nga, maaaring spy, maaaring sila rin, may tinatakpan sa na nadidiin lang sa nagiging pawn, di ba? Marami. So guys, kayo na bahala, magsaliksik kayo ng gamitin nyo yung katulad nga ng sinasabi natin sa diskarte o diploma. Hindi mo kailangan ng diploma habang nag-aaral ka. Sige, gamitan mo ng skills mo ng research din yung mga tamang information that makes sense, di ba? Gamitan din ng utak. Diskartehan mo din, di ba? Ganon. So guys, thank you very much. Napapasobra na, papasarap na naman ang kwento namin. Huwag kayo mag-alala sa susunod. Habaan na namin dahil mukhang magiging regular na itong guesting na to Mukhang masaya to, Papa Dens, ano? Tsaka rin, may naisip lang ako ngayon lang, no? Kasi di ako yung nagsabi nung baka palit ulo lang yan Kasi parang biglang pumasok sa isip ko yung sino ba to? Yung babae, Chief Justice. Corona ba yan? Luma na yun. Hindi, I mean, parang si Corona, tsaka yung babae, pre, si Lima. Kaya ako nasabing palit ulo, pre. Kasi nga, kumbaga, siguro, meron nang nahuhukay itong mga natin sa gobyerno na parang may maling or mayroong malaking na dapat ma-expose. Oo, may malaking kadalastugan. Tapos ngayon, dahil hindi pwede ma-expose tong tao na to, idadivert ko ngayon, naglalabas ako ng phone ko, idadivert ko ngayon yung atensyon ng masa dito sa tao na to. Tapos siya ngayon ang sisisihin. Para yung atensyon hindi na mapunta sa akin.
kung sino man yung malaking tao na alam mo yun, dapat ma-expose. Kaya yun pala yung Rickman kung bakit ko nasabing itong si Alice Goy, parang ano lang yan, palit ulo lang yan. Na imbes na itong malaking tao na to yung mapunta sa hot seat, maglabas ngayon tayo ng phone natin, siya ngayon ang i-blame natin sa lahat ng mga siya yung kukustionin. Kasi parang at the end of the day, since malaking tao yung behind that, paano, nasa ngayon si Corona, nasa ngayon si Belima, pre. Putang na sarap buhay pa rin yung mga yun, pre. Oo, tama. Diba? Na parang ikaw, pro Alice Go, putang na, ano ka lang, pwede lang kita, diyan ka lang, hindi ka lang lang, tangay na. Taste ka lang muna ngayon. Ay, ganyan yung parang pumasok sa, ano eh, sa isip sa mo. malikot kong utak eh. Oo, sir. Ay, share ko, sabang, bakit lang ng palit ulo. Kasi ma-expose sa mga ginagawa. Pero, kasi sabi ng mga pogo-pogo, ano yun, kumbaga, hindi ko sindikato mo sa likod yan, puta, malaking taong pinapakag na mangyari yan, pero hindi pwede ma-expose yung tao na yun. Oo, kasi nga malaking tao, maaaring malaking tao. Yes, sir. Maaaring malaking tao na na ng government. Oo. Na pwedeng mabago takbo ng negosyo nila, babago yung kung ano bang nangyayari sa politika natin ngayon. Mababago yung dynamics once ma-expose yung isang tao na yun. So yun, kaya lang, pinahabol ka lang. Bigyan, yun yung nahanap ko na kanina eh. Pero yan, na ano ko, na ganun, feeling ko kasi alam mo yun, parang isang song and dance lang naman yun. Yes, sir. Na at the end of the day, putangin na, tayong mga nasa laylayan ng laging kawawa. Tama. Mga ka-coffee, nagpahabol pa si Papa Dens, nagklaro lang at nasabi niya ang kanyang saloobin, which makes sense, guys. So pakinggan din natin yung side na yon of the story. Diba? Hindi natin alam. Kaya ko rin nasabing long shot yung ano na yun, yung sinasabing Chinese spy. Puta long shot yun, na parang putang na bakit magko-conclude ka agad sa Chinese spy. Hindi mo muna tignan yung bakuran mo bago mo tignan yung bakuran ng iba. Kung baka mamaya putang na sa bakuran mo pala puro tae, tumitingin ka sa bakuran ng iba, diba? Nga, we are being racist na dun sa isang individual. Individual, diba? Yes sir. Tama. So, Uncle, any closing thoughts? Sisegundahan ko yung sinabi ni Papa Dens. Diba? Ay, sinigundahan na niya nga. Ay na nga yan. Yan yun. Huwag kayong masyadong kanya-kanya tayong baho, kanya-kanya tayo ng pantakip sa baho natin. Lagi nyong naaamoy yung hindi sa inyo. Mas mabaho ka pa. Nakikiamoy pa yung sariling baho hindi inaamoy na. Yung kasabihan na walang mabangong tae. Wala. Sadyang sanay ka lang sa amoy ng tae mo kaya hindi ka nababahuan. Gano'n lang yan. Kaya pinupuno mo yung tae ng iba. Parang maisingit ko tuloy yung lamang na nagko-quotes tayo. Naalala ko na naman yung quote na walang pangit-pangit sa titong galit. Yes, sir! Wala! Okay, ito. Again, napapahaba na naman kami. Nagkaka-enjoy na naman kami dito. Sasabihin sa inyo namin kayo. Sasabihin sa inyo. Sige. Ano yun? Walang pangit-pangit sa titong galit. Malapit ka na ba? Huwag kang tumingin! Huwag kang tumingin, nawawala yung galit ko. Nawawala yung galit ko eh. Nawawala yung lasing ko. Closing remarks. Babalik lang ako sa discarded diploma. Ayan. Closing remarks. Tayo naman lahat-lahat midlife. Nananarabahuhan pa, alipin pa tayo ng salapi. Tuloy nyo lang yung magandang ginagawa nyo. Hindi man tayo magkakasama sa kumpanya. Kung sila ay galit sa iyo, pabayaan mo. Gulatin mo sila. Kaya lang, lalaglag yung cellphone ko.
Gulatin mo. Huwag kang magpapadala sa mga buyo nila. Gulatin mo. Tama. Ikaw na ang Tama. magpasa ng resignation letter nila. Di ba? Yes, sir. Gulatin mo na. Parang, oy! Lothar, ba't nandito ka? Resign ka na, di ba? Ha? Nag-resign ka na eh. Gulatin mo na ng gulatin. Ikaw na rin ang mag-clearance para sa kanila. Tsaka servisyo Bahala totoo ka. yan, ha? Yun ang diskarte eh. Tama yan. Napanood ko lang yun, ginaya ko lang. Ako naman ang closing remarks ko, sa mga tumatanda dyan, mga katotpi natin, kanya-kanyang, nasa topic naman ako ng music. Kanya-kanya namang kanya-kanyang panahon, kumbaga. Don't yak my yam. Yum. Yes, sir. Kung ano yung naririnig mo, may maaring katulad nung sinabi ko kanina, may maaring pangit, which is given naman, hindi naman siguro exclusive sa panahon yun. Kung pangit talaga yung kanta at basura yung lyrics, basura talaga yun. Wala sa panahon yun. So, yes, sir. Kung pangit yung tingin mo sa music, siguro i-respect na lang natin siguro yung each other's preferences, kumbaga. Kasi dyan, panahon nila yan o panahon mo yan. So, yun na yun. So, maraming salamat po ulit sa pagsuporta sa amin. Salamat kay Uncle, kay Tito Pot sa pag-guesting dito. Matagal nang hinahanap to ng mga katotpi ang magkaroon ng guest na magbigay ng kanilang opinion, di ba? Oo, yung mga saloobin. Ayan, mga saloobin. Yes, Uncle, maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Uncle Tito Pot. Yes, sir. Yung pag sinabi mong katotpi, ka-age natin yun. Or yun yung mga nakikinig. Pwede most likely ka-age natin, pero meron din naman mga kabataan na nakikinig. Same wavelength natin na naiintindihan yung mga natin. So, pero kung nagigets mo, pamangkin ka na rin. Pero based on maisingit ko muna, Uncle, bago mo sabihin niyang nasa based on statistics ng ating page at ng YouTube at ng Spotify, most of our listeners is around 30 pataas. 30 pataas. Siguro may nagkakaroon lang ng konti na naliligaw kasi nakalock naman to sa adult 18 pataas Pero karamihan or bulk nung nakikinig sa atin is mga katito talaga. Yes, sir. Lolo natin. Nakakasabay sa humor, nakakasabay sa issue. Yes, kasi kung ikaw, halimbawa, 18 years old ka, medyo hindi ka nakakasabay sa humor nga namin. Tama ka, Uncle. Tama ka naman. Yeah. So, hi, again, anak. Guys. Hi, anak. Oy, ayan. Teka, bago ka, end ako ng end. Ano ba yan? Muna tayo. Mag-shoutout muna tayo. Simulan natin siyempre sa ating guest. Si Uncle. Uncle, anong shoutout naman tayo dyan? May isa shoutout ka dyan. Bukod doon sa totoo kong anak, gusto ko ding batiin yung anak ko sa office. Ayan. Sa mami mo. Bless ka kay Papa. Sabi ko sa kanya nung minsan, ano ba ang katangiang hinahanap mo sa isang tatay? Ayan. Sabi niya sa akin, lahat ng wala sa'yo, leche ka. Ayo. Wala na. Talo na. Wala na. Ikaw, Papa Dens, may isa-shoutout ka ba? Wala naman. Shoutout lang dun sa lahat ng listeners natin. Yun nga, baka mayroong bago nakikinig sa atin dyan. Shoutout sa'yo. Tsaka, wag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Promotion. And then, comment away kung meron kang gustong pag-usapan or may gusto kang punahin sa amin. Wala namang problema dun. So, ikaw na nakikinig ngayon at nanonood, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Yes, sir. Ako naman, ang iaano ko lang yung asawa ko kasi nagbibigay din ng mga idea yan Alam mo na may asawa ko, nakikinig din yan. Shout out to my nice one. Mama Chup Chup. Nagbibigay ng nagbibigay din ng input yan.
Kasi kung hindi nyo na itatanong, hindi nyo na itatanong, tita na rin yan at certified katotpi na din yan. Nice one. Alright. So, wala na tayong isa-shout out at tayo nauubusan na ng oras. Maraming salamat. Again, Uncle, thank you sa pag-guesting mo. Thank you. Hindi ito yung magiging last dahil napasarap na ang ating opinion. Kakwentuhan. Feeling ko marami pang mga adventures and misadventures na mapag-uusapan or mangyayari dito sa channel natin. At ito pa, Brad, maisingit ko na din. Baka pakitaan tayo ng equipment nito ni Uncle, mapalis tayo dito, ha? Nako! Wag muna. Wala pa tayo doon. Ayan. So again, guys, alright, so, like, share, subscribe. Kung hindi pa nabanggit ni Papa Dens, kung bago ka pa lang dito, nasa Facebook kami, doon mo makikita yung mga link from our YouTube channel and our Spotify. Yan. Spotify, yes. So again, guys, maraming salamat. Papa Dens, may sasabihin ka pa ba? Wala naman na. Yun lang. Thank you. And yung nag-aantay sa atin palagi na sa mga next episode, ito na yun. So, and we will be back for more as usual. So, stay tuned. And thank you again. Thank you. Okay, bye guys. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you so much. Let's get ready to rumble! Tune in again next week for more episodes of The Opinionated TV.